Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. So sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako sa inyo ng update dito sa solar setup na ginawa ko. So doon sa last video natin, nag-wiring po ako dyan, tapos nag-testing din po ako. So ngayon naman, mag-update lang po ako sa inyo sa mga observations dito sa aking ginawang solar setup. More than 1 week ko nang ginagamit itong aking solar setup at napansin ko na maganda rin namang mag-harvest itong aking solar charge controller na PWM. Kasi dun sa dalawang solar panel na tig 200 watts na nandun sa taas ng bubong, pag umabot na ako ng 11 hanggang 1 o'clock ay nag-harvest ako dito ng 12 or 15 amperes. Naranasan ko pa nga dito na 12 PM, sobrang tirik ng araw, umabot sa 16 amps yung aking harvest. So, para sa akin, maganda na yon dahil PWM lang naman itong SEC na yan. Tapos, ang isa palagi na chinecheck ko ay yung aking mga wires. Kasi nga, di ba, gauge 12 lang ito. Tapos, dinoble ko lang dito sa side ng battery. Dinoble ko siya, so naging gauge 8 na siya ngayon. So pag hinihipo ko yan, usually every 12 ng tanghali, chinecheck ko yan kasi yun ang pinakamalakas na harvest yung oras na yon. Chinecheck ko yan, walang init yan. Ito minsan warm to the touch lang siya. Itong papunta ng battery, pero hindi yan umiinit. Ngayon, sa mga unang araw na gamit ko, yung mga wires na to, ito, sa solar panel ito, ano yan, hindi yan doble. So, size 12 lang yan, 12 AWG. Hindi yan nagiinit. Tapos, dito naman sa battery, wala rin akong problema dyan. Dinoble ko yan, pero wala akong, kahit warm na feel, wala siya. Hindi siya umiinit. So, dito sa iba, wala rin yan. Wala akong problema dyan. Dito sa power inverter, yung mga wires niyan, lagi kong chinecheck. Never na uminit. Sa ngayon, ang mga napapaandar ko pa lang dito ay katulad nito. Nakita nyo yan. So, temporary lang po ito kaya ganyan yan. Mga natirang wire ko lang. Papunta yan dun sa aming kitchen. So, pakita ko sa inyo. Tapos, itong isa na to, extension wire kasi nga, diyan ko sinasaksak yung aming electric fan. So, ito, yung electric fan. So, kung minsan buhay, minsan patay. Pero, usually, pagka ginamit namin ito, from 6 to 7 a.m. up to 9 p.m. Dire-diretso yan. Ngayon, pinatay lang namin kasi nagbablog ako or nagbibideo ako. Tapos, dito naman sa kitchen, yung ilaw na yan, so, almost open din lagi yan. So, yan yung nakita nyo na extension wire. Yung pangit na extension wire. So, yan. Pinasok ko lang dyan dahil dito yan nakakonect. Ito yung switch niya Okay. Yan. So, yan pa lang muna yung gamit. Tapos, kung minsan kasi, pag pinapaandar yung TV, usually nasa 3 hours sa isang araw, pinapaandar namin yung TV. So, kumukuha lang ako ng extension, kinakabit ko rin papunta rito. So, may isang extension wire pa kasi ako rito. Ngayon, di kami masyadong nanonood dahil nagbablog ako Kaya pinatigil ko muna sila sa paggamit. So, meron pa ako isang extension wire dito. Inaano ko yan, sinasaksak ko dyan. Papunta naman doon sa TV sa loob. So, siguro dahil sa mahina pa yung aking konsumo, hindi pa ganun karami, kaya hindi ko nararamdaman na kahit mag-warm lang itong mga wire na ito. Parang lagi pa siyang malamig. Pero lately, nitong mga nakaraang siguro 2 o 3 araw, napansin ko, nung hinipo ko itong PB cable, mainit. Katulad ngayon ang oras ngayon 12:30 ng tanghali. Pag hihipuin ko itong MC4 connector, ayan, hindi ko matatagalan yan, napakainit. Ayan papasok ako. Itong negative, so yan yung sa positive. Yan, papunta sa positive. Pero yung negative niya, umiinit din, pero ayan, mainit siya ngayon. Pero kahit papano, hindi kasing init nito. Ito kasi talagang pasok agad Ang hinihinala ko, kasi nung una hindi naman siya nangyayari
Pero ngayon, nagiging ganun na siya. So, ang isang pinag-iisipan ko ron, hindi kaya dahil sa yung wire dito, hindi ko dinoble. Ngayon kasi single lang yan eh. So, nasa 12 AWG lang siya. Unlike dito sa battery na doble. So, parang lumalabas 8 AWG siya. So, isa yun sa iniisip ko kung bakit siya umiinit. Pero kung itatouch ko naman yung PV cable dito sa bandang itaas, hindi na siya mainit. Ngayon pag malapit na siya, ayan, mainit na. Dito naman ito, MC4 connector, talagang napakainit. Tapos ito, pagka dito naman, ito mainit. Pagdating dito wala na, malamig na pag hinawakan mo. So, yun ang naisip ko. Possible yung wire. And then, isang malaking possibility rin dito sa MC4. Dahil nung ginawa ko yan, wala pa akong crimper. Hinikpitan ko lang yan ng plais. Baka ako nag-loose yung connection niya o yung pagkakahigpit ko doon. Kaya ang gagawin ko ngayon, bali dodoblehin ko yung wire neto para maging size 8 siya. Tapos gagamitan ko yan papalitan ko na ng ng terminal. May mga extra naman akong MC4 connectors. Lagyan ko siya ng bagong terminal tapos i-crimp ko ng tama. Tapos tignan natin kung maulit pa yung pag-init kasi nagko-concentrate lang talaga yung heat dito sa mga terminal na ito eh. Tapos siyempre nagta-travel siya ng konti dito sa mga wire. Pero again, pag akyat mo, wala na, malamig na. Dito mainit, dito malamig na. Yan, malamig na yan. Tapos isa pa rin na pag-isipan ko dahil nanonood ako ng mga tutorial, especially yung mga breakers. Pagka nakakita ako ng interesting video, papanorin ko ng buo. Tapos check ko rin yung mga comments. So doon sa isang napanood ko, chinek ko yung comments niya, may nagtanong. Ang tanong niya, yung daw bang mga MCCB or molded K-circuit breaker ay reversible ba? So doon sa comment section, hindi naman siya sinagot doon. Kaya ako naman, naghanap ako ng video sa YouTube about kung ito bang mga MCCB ay reversible. So may nakita akong isa, yung sagot niya, may mga type daw to na reversible at meron ding hindi. So the best way to verify if reversible siya ay kung may naka-indicate sa kanya. So if ever na ang nakasulat sa ating mga MCCB, dito sa upper portion, kung may nakalagay dyan na line, tapos dito sa lower part, kung meron naka-indicate naman dyan na load, ibig sabihin nun, non-reversible siya. So, itong akin, kung makikita nyo, sana makita sa camera, line at saka load. Ibig sabihin, ito ay hindi reversible. So, doon ko nakita na mali pala yung connection na ginawa ko. Kasi from battery, kung makikita nyo yung mga wire na yan, dito ko yung kinabit sa load side. Na dapat pala na andito siya sa line side. Ganon din yung mga connection or wire para dito sa ating power inverter, dapat na andito siya nakakabit sa load side, hindi dito sa line side. So baliktad. So ngayon ang gagawin ko, mabilisan lang, iayos ko ito, dodoblehin ko, tapos papalit ako ng bagong MC4 connector, tapos pagbaliktarin ko rin yung mga wires na yan. Nag-prepare na ako in advance ng gagamitin nating mga cables. So, uunahin kong palitan itong para sa solar panel. Katulad ng nakikita natin, single wire lang ito na 12 AWG. So, ang ginawa ko ngayon, dinoble ko lang siya. Kaya, pag dinodoble, nagiging 8 AWG na yung kanyang size. So, nilagyan ko ng ferrule sa dulo, tapos kinunik ko na rin yung ating MC4 connector. Yung gantong klaseng mga MC4 connector, madali lang yung ikabit. Bali, pag bumili kayo nito, may kasamang terminal yan. So, isang pang female at isang male. So, ganyan yan. Pag kinabit nyo ito sa wire, strip nyo lang yung wire nyo, tapos pasok nyo lang sa loob and then i-crimp nyo na gamit yung inyong crimping pliers para sure ako na maganda yung kanyang connection. Patayin ko muna yung breaker para sa solar panel. Tapos tanggalin ko na dito sa MC4 connector. Dito sa mga connector natin,
kung minsan madali siyang alisin. Kasi yung mga dulo kung minsan kasi parang ganito ba na yung ito kasi yung nakiklip sa kanya eh. Yan, kiklip yan. So kung yung MC4 connector nyo ganitong klase, madali nyong alisin yan kasi yung clip may access kayo para pigain. Ayun, madali nyong matanggal. Pero kung minsan ganitong klase siya, bilog, so hindi mo mapapasok yung daliri mo. Yung clip niya nandun sa loob, kaya kung minsan ginagamitan ng cable tie. So pasok nyo lang yung cable tie. Katulad nun, make sure na tamaan niya yung clip para madali nyong yan, para madaling matanggal. Yan. So itong isa, madali lang kasi nakalabas. Tanggalin ko na yung kanyang wire para sa positive. So ito yon, plus yung wire para sa negative. So tanggal na silang dalawa. So itong wire para sa positive, babalik ko lang. Make sure mahigpit. Sabayan nyo ng wiggle pababa o hugutin nyo pababa para sure na connected siya ng maayos. Next, yung negative natin. So yan. Okay na. Then, connect ko na yung negative to negative. Tapos, positive to positive. So, okay na to. Check ko kung magcha-charge siya. Open natin yung breaker. So, dito sa ating SEC, yung icon ng solar panel lumabas na. Tapos, nag-i-indicate siya. May arrow papunta dun sa battery. So, ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Next, iayos ko na yung wiring dito sa ating MCCB. Patayin ko na lahat muna yung mga breakers natin. So, unahin ko dito sa ating solar panel. Then, patayin ko rin yung ating power inverter. And then, yung kanyang breaker sa AC. Then, itong breaker ng MCCB, patayin ko na rin. Panghuli, patayin ko na itong breaker ng ating solar charge controller to battery. Alisin ko na yung mga wire niya dito sa power inverter. Tanggalin ko na rin dito sa battery. So itong mga natanggal ko na wire na ito ngayon yung ilalagay ko sa power inverter. So simulan ko dito sa kanyang negative na wire. Next, yung positive wire naman. Next, lagyan ko na ng wire yung dito sa ating battery papunta sa line side. Next, yun namang negative. Nagpalipas po ako ng mga ilang araw,
para ma-check kung maigi kung naremedyohan ko ba yung problema dito sa ating MC4 connector. Kaya lang, unfortunately, yung mga nakarang araw natin maulan. So wala akong masyadong harvest kaya hindi ko siya ma-check dahil nga walang masyadong current na dumadaan dito sa ating MC4 connector. Pero fortunately, yung araw ngayon mainit. So kaninang umaga pa na nakasikat yung araw at ngayon kung makikita nyo yung harvest ko, nasa 16.1 amperes. So sa ganyang harvest, dati hindi ko na mahahawakan tong MC4 connector dahil napakainit na neto. Pero ngayon, wala. Kahit warm to the touch, hindi. Malamig siya. Yung mga wires, malamig. Kahit dito, malamig siya. So, malaking bagay yung pagpapalit ko ng MC4. Kasi sa tingin ko talaga, ang naging cost noon dahil yung unang installation ko nito, ginamitan ko lang yan ng plais. So, possible nung mga unang araw, gumana siya. Kaya lang, after a while, siguro nagkaroon na ng loose connection. Kaya minsan kahit 8 amperes lang yung harvest ko, sobrang init na neto. Pero ngayon, mukhang okay na. Kasi hindi na siya umiinit. Tapos, again, yung harvest ko, ayan o, 17.3. First time ko lang nakita na ganyang kataas yung harvest na yan. Siguro dahil nga sa okay na yung terminals ko rito, na i-clamp ko ng maigi. So, wala na akong power loss. Kaya ngayon, na-harvest ko ng maayos yung aking solar energy. So, yan, 17.2. First time ko yan na-reach. Kahit na yung panahon ay hindi naman ganun kainit. Kumbaga, mainit na siya pero unlike nung talagang walang sama ng panahon na sikat yung araw. Ganun po ata talaga yun eh. Pagka nagawa po tayo ng solar setup, marami tayong nai-encounter na problema pero napag-aaralan natin at nabibigyan natin ng solusyon. So hayaan nyo po na lahat po nung magiging problema dito, ganun din lahat po ng upgrades na gagawin ko rito, gagawin ko po ng video yan para ma-share ko po sa inyo. So sana po may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!